Sa pagitan ng katotohanan at haka-haka, saan ka maniniwala? Init-init! Kailangan talaga mamalengke. Buhay ng isang nanay ito. Uy, Mare, pare! Uy, Mare! Mayroon akong sasabihin sa inyo. Nabasa niyo sa Facebook. Oh! Dodoble daw sa dating sa 4-piece. Uy! Salon. Oh my God. Ako mawapatami ang alawan sa anak ko. Napalaki. Uy, anak! Aga niyo naman umuwi. Aga na uwi, Aaron. Nag-uusapan namin yung sinare ko sa tito tsaka sa tita mo na dodoble ang sahod natin sa 4-piece. Saan niyo po yan nalaman, Nay? Sa Biyaya News, nag-heart tsaka nag-share ako para malaman din ng mga Sa kumari ko. Facebook lang po? Naku, Nay, minsan po yung mga information sa Facebook hindi po yan reliable and accurate. Accurate. Paano ba namin malalaman yan, anak? Kaya nga. Nay, tito, and tita, dapat po, bago tayo maniwala sa kung anumang naririnig o nakikita natin sa Facebook, we should always learn how to fact check. We should learn how to look for the right information and legit sources before concluding anything. We should always let our curiosity guide us to discover the truth and the truth only. Kaliwat kanan ang nagagawang ingay ng fake news sa social media sa pamamagitan lang ng isang post. Kaugnay nito ay ang issue na kamakailan lamang ay tinumog ng mga netizens na member ng 4-piece o ang Pantawid Pamilyang Pilipino program. Lumalaganap na fake news ukol sa pagtaas ng cash grants ng 4-piece, mariing tinatanggi ng DSWD. Talamak mo talaga sa social media ang mga fake news. Dahil sa tulad nito, inaasahan ang higit na tungkol nila sa mga kumakalat na hindi makatotohan ng impormasyon. Ilan sa paraan ng pag-iwas nito ay ibabahagi sa atin ni Bernadette. Salamat, Fiesta. Laganap pa rin talaga ang mga fake news sa online. Kaya dapat mag-iingat tayo at maging mapanuri. At mga ka-Jorn, there are several public actions suggested such as news media and fact-checking organization against disinformation or misinformation. Nakikita sa ating screens ang mga fact-checking organizations na makakatulong sa inyo. Maniniwala ka na nga lang sa fake news pa. Journalismo para sa bayang totoo at sa impormasyong sigurado. Buhay ko ang bayan na ito. Patuloy na bubuhayin ang diwa ng pakikipaglaban para sa malayang pamamahayag. Tapat at totoo. Uli namin magpakatotoo, kaya wag maniwala sa kung sino. Totoo para sa bayan. Ang katotohanan ay para sa bayan. Magiging tapat para sa bansa.